Monteroso. At nandito kami upang ilahad sa inyo ang aming kaalaman patungkol sa industriya at agrikultura. Pero bago ang lahat, ipinapakilala ko nga pala si Kate Talavera ang magsasabi at magbibigay ng kaunting kaalaman sa atin kung ano ang industriya. Talavera, pasok! Ang sektor ng industriya ay may kinalaman sa ekonomiya na nakatuon sa paggawa, pagproseso at pagmamanufaktura ng mga kalakal at serbisyo. Sa madaling sabi o madaling salita, ang sektor ng industriya ay may kinalaman sa pagtransforma ng mga hilaw na materyales na gumagawa ng produkto upang magkaroon ng isang mahalagang produkto. So ngayon, ano nga ba ang kahalagahan ng sektor ng industriya sa paglago ng ekonomiya? Ang kahalagahan ng sektor na ito sa paglago ng ekonomiya ay ito ay lumikha ng trabaho at nag-aambag sa pag-export at nagdaragdag ng kabuuang kita sa bansa. Narito ang limang halimbawa ng sektor ng industriya. Una na nito ang construction, telekomunikasyon, beverages, mining, at enerhiya. Maraming salamat, Talavera, sa iyong napakagandang pahayag. Ngayon naman, pinapakilala ko si Mr. Sandro Santos ang magsasabi at magbibigay ng kaunting kaalaman kung ano ang agrikultura. Ano nga ba ang agrikultura? Ang agrikultura ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng hayop at mga tanim o halaman. Ito ay may kaugnay sa hilaw na materyal mula sa likas na yaman. Meron ding 4 na halimbawa ng agrikultura. Ito ang mga paghahalaman, pangkahayupan, pangisda, at pangkagubatan. Salamat, Ms. Santos. Ngayon natutunan kayo sa mga isinaad ni Santos tungkol sa agrikultura. Ngayon naman, pakinggan natin si Sir Kagin, ang taga-interview kung ano ang mga kahalagaan ng agrikultura. Ubus na empleo. So ngayon guys, kasama po natin dito yung tito kong construction. I-interview po natin siya ngayon. Hello. Pakilala ka muna. Ako nga pala si Dexter Gibiar. Ilang taon? 23 years old. Anong trabaho? Working student ako ngayon. Nag-aaral ako ng college tapos nag-construction ako. Magkano yung sinasahod mo kay Dex? At ano yung skill mo? Ako, isang labor lang ako tapos yung sahod ng isang labor is naglalaro ng 500 to 600. Kung tawag doon, kung papipiliin ka, anong trabaho sana yung gusto mo? Siyempre, yung pipiliin kong trabaho yung stable work. Stable yung work, hindi ako kagaya maalis sa trabaho. Kagaya ng Isang polis, tapos sa opisina, ganun, sa yan, mga bangko. yan. Tapos, tawag doon, anong nakikita mo sa sarili mo 10 years from now sa pagtatrabaho mo ng mga ganyan? Siyempre, as a working student, nakikita ko sa sarili ko bilang isang polis. Tapos, kung hindi maging polis, siguro mga tatrabaho sa opisina, ganun. Yung tawag doon, di ba yung inaaral mo ngayon, criminology? Criminology. Isa po siyang working student na nagko-construction. Ayun lang guys, salamat. Maraming salamat, Mr. Kagin. Punta naman tayo kay Dupaya ang magsasabi at magbibigay kahalagahan kung ano nga ba ang industriya. Ako po si Aljan Lex Dupaya, ang inyong taga-balita. At kasama ko po ang aking i-interviewin. At ano nga po ang pangalan niyo, buong pangalan? Clara Pertigas. At relasyon? Cousin po. Ilang taon na po kayo? 21. Edukasyon? Undergrad. Natapos na kurso? Wala po. Hanap buhay? Waitress. Status or regular contractual? Wala. So, thank you po. So, ngayon po, tatanungin ko siya sa mga benepisyo na natanggap niya. So, may mga benepisyo ka po ba na natanggap gaya ng SSS or PhilHealth or iba pang benepisyo? Wala po. Wala. So, kung ikaw po ay pagbibigyan ng pagkakataon na makahanap ng ibang trabaho, anong hanap buhay ang nais mong pasukan at bakit? Dati kasi gusto ko medyo mataas, like flight attendant. So, maraming salamat po.
At meron po akong mga pagprosesong tanong na kailangan po itanong sa inyo. So, may mga manggagawa ba sa inyong pamilya o tirahan na naghahanap buhay sa malayo o walang kaugnay sa kanyang tinapos na pag-aaral? Meron. Nanay ko po. Okay. Bakit may nagaganap na job skill mismatch? Hindi ko po alam. So, dito po nagtatapos ang aking tagabalita. Balik sa'yo, Barcelona. Maraming salamat, Mr. Dupaya.